Malaking biyaya ng Diyos na panalangin para sa maganda at mahimbing na tulog. Panalangin sa gabi bago matulog upang magkaroon ng mapayapang tulog at panibagong lakas sa umaga. Let us pray. Sovereign God, God of all gods, we worship you in spirit and in truth. In Jesus' name. Holy Spirit, guide me, join us as we pray this prayer in Jesus' name. We surrender our will to you, Holy Spirit. In Jesus' name. Father Almighty God, Holy Spirit, in the name of Jesus, we worship you. Thank you, Lord, for this day. Thank you sa araw na ito at sa aking pagtulog ngayong gabi. I pray po na samahan mo ako at bigyan mo po ako ng kapayapaan at kapahingahan upang magkaroon ako ng maganda at kumpletong tulog ngayong gabi. Amen. Binibigay ko po sa iyo ang mga alalahanin ko at mga concerns ko sa aking buhay. Pagkalooban mo po kami ng pahinga na tulog ngayong gabi upang magkaroon ng panibagong lakas sa umaga. In Jesus' name. Ngayon po, tayo po ay magbabasa. Pakinggan po natin ang mga bersong ito na salita ng Diyos na makakatulong sa ating pagtulog. In Jesus' name. Sa Psalmo 56 verses 3 to 4, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. O Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Sa Kawikaan 3 verses 24 to 26, makakatulog ka ng mahimbing at walang kinakatakutan. Hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ang masasama, dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. In Jesus' name. Amen. Sa Psalmo 4 verse 8, kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O Panginoon. Salamat po. Amen. Sa Psalmo 3 verse 5, at dahil iniingatan niyo ako, nakakatulog ako at nagigising pa. Amen. Sa Kawikaan 3 verses 24 to 26, makakatulog ka ng mahimbing at walang kinakatakutan. Hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ang masasama, dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Salamat po. Sa Psalmo 127 verse 2, walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. In Jesus' name. Amen. Sa Psalmo 91 verses 1 to 5, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi
ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at sa mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Salamat po Panginoon sa mga verses na ito. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, tayo po ay mananalangin muli sa ating Panginoon. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you po Panginoon sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at pansamantalang kapahingahan sa pagtulog ngayong gabi. Samahan mo po kami Lord sa pagbabasa ng iyong salita. Ito po'y aming pinanghahawakan. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, tayo po ay magpapasa muli ng salita ng Diyos na makakatulong sa ating pagtulog. Sa 1:14 verse 27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Salamat po Lord sa iyong salita. Sabi po sa Jeremiah 31 verses 25 to 26, sapagkat pagpapahingahin ko ang mga napapagod at pupusugin ko ang mga nangihina dahil sa gutom. Kaya sasabihin ng mga tao, sa aking pagising, naramdaman kong nakabuti sa akin ang aking pagtulog. In Jesus' name. Sabi po sa Filipos 4 verses 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito'y hindi kayang unawain ng tao. In Jesus' name. Sabi po sa Salmo 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Sabi po sa Salmo 46 verse 10, sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Sabi po sa Isaiah 30 verse 15, sinabi pa ng Panginoong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, magbalik loob kayo sa akin at pumanatag dahil ililigtas ko kayo. Huwag kayong mabahala, kundi magtiwala sa akin dahil palalakasin ko kayo, pero tumanggi kayo. Sabi po sa Zephaniah 3 verse 17, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo. At sabi po sa Salmo 62 verse 1, sa Diyos lang ako may kapahingahan, ang kaligtasan ko ay nagmumula sa Kanya. Sabi po sa Isaiah 32 verse 18, kayong mga mamamayan ng Diyos ay titira sa mapayapang tahanan at ligtas sa kapamakan at walang nanggagambala sa inyo. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay muling manalangin sa ating Panginoon.
Lord God, I come to you tonight. Humihingi po ako ng pag-iingat mo sa aking pagtulog, sa aming pagtulog. Surround mo po kami ng iyong mercy at mga anghel at iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit at karamdaman. Hayaan mo po ang presensya mo, Panginoon, ang aming maging kalasag. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, tayo po ay magbabasa muli ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos na makakatulong sa ating pagtulog. Sabi po sa Hebreo 4 verse 10, sapagkat ang sinumang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Amen. Sabi po sa Salmo 23 verses 1 to 2, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Amen. Sabi po sa Filipos 4 verse 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa 2 Thessalonica 3 verse 13, at sa inyo naman mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen. Sabi po sa Salmo 55 verses Sabi po sa Salmo 55 verse 22, ibigay mo sa Panginoon ang inyong mga alalahanin at aalagaan kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. In Jesus' name. Sabi po sa Roma 8:6, ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. In Jesus' name. Sabi po sa Salmo 31 verse 24, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga verses na ito. Salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen.